Halos 3 days din kami di naglalabas ng kwarto o ng bahay, dahil sa gusto ni Sebastian na masiguro na magaling na talaga ako. Actually mabilis lang naman talaga ako gumaling kasi halos mga galos lang yung nakuha ko sa aksidente. Si Hemira ang medyo matagal magpagaling, kasi hanggang ngayon nakabenda pa rin yung braso at isang paa niya, kailangan pa niya gumamit ng saklay para makalakad. Minsan naman inaalalayan siya ni Sebastian sa paglalakad. And the other day sinubuan pa siya ni Sebastian, para makakain ng maayos kasi sabi nung nurse, hindi daw kumakain ng maayos si Hemira. Sabi ng nurse mo hindi ka daw kumakain ng maayos. Nag-aalalang sabi ni Doña Margaret. Tandaan mo Hemira. You have to eat more, para gumaling ka kaagad because you're taking medicine, pagpapaalalang sabi ni Don Solomon. Okay lang po ako, medyo nahihirapan lang po akong gamitin yung left hand ko for eating, kaya di ako masyado nagkakain, ayoko naman pong subuan ako ng nurse. I'm big enough for that. I will feel awkward if she will do that, paliwanag ni Hemira sa mga matatanda. Yes, malaki ka na nga. Pero you have to eat Hemira, hindi umiinom ka ng gamot nang di tama ang kinakain mo. If I have to feed you by myself I will, sabi ni Sebastian kay Hemira. And it's happened sinubuan nga ni Sebastian si Hemira, dahil nakita niya nahihirapan talaga si Hemira na kumain. When I saw it hindi ko napigilan na magselos, I have this strange feeling na sinasadya talaga ni Hemira na ipakita sa asawa ko na nahihirapan siya. I don't know about that what I observe. Alam ko na hindi ko dapat maramdaman yun, kasi in the first place, I'm the reason why she's suffering. Pero most of the time parang feeling ko kinukuha niya ang atensyon ng asawa ko, kundi siya magpapatulong maglakad magpapabuhat siya dito, it's like everything was planned. Hindi na nga namin nagawa na i-explore ang buong isla, because we are considering Hemira feeling and situation. Ang sabi ni Lola unfair for Hemira, na habang kami nag-enjoy tapos siya nagmukmak lang sa bahay. Pero I think napansin ni Sebastian na naiinip na ako, kaya ngayon eto nagaya siya na mag-night swimming kami, only the two of us enjoying this moment. I miss you love, sabay halik ni Sebastian sa asawa sa lips ng mabilis. Alam ko this past few days napapabayaan kita because I was focused with Hemira. But you know naman di ba that you're still my priority, masuyong sabi ni Sebastian sa asawa, dahil sa hirap maglakad at kumain ni Hemira nitong mga nakaraang araw, ay lagi siyang nakabantay dito, sinabihan kasi siya ng lola at lolo niya na alagaan niya si Hemira, dahil nasa poder nila ang dalaga ng maaksidente ito. I understand you love. And no need to worry, alam ko naman na concern ka lang kay Hemira, medyo may halong selos na ang boses niya, hindi na niya napigilan ang sarili. Why I heard some jealousy sounds. Hey, hinawakan ni Sebastian ang mukha ng asawa at hinarap sa kanya. Hindi mo kailangan magselos sa kanya. Wala kang dapat ipagselos, because my heart only belongs to you, sincere na sabi ni Sebastian sabay yakap sa asawa. Napanatag ang loob ni Phoebe sa mga sinabi ng asawa. So stop worrying and let's enjoy this night. Matapos sabihin niyon ay kiniliti ni Sebastian ang asawa, lumangoy naman palayo sa asawa si Phoebe, at doon nga nagharutan ang dalawang mag-asawa. Phoebe wanted to enjoy the night, at kinalimutan na muna niya ang tungkol kay Hemira. Di sinasadyang napadaan sa may bintana, kung saan tanaw mo ang buong pool si Hemira, at nakita niya ang kasiyahan na gaganap sa dalawang mag-asawa, dali-dali itong nagpunta sa kanyang silid. Nakakainis, sigaw niya sabay hagis ng kanyang saklay sa kama. Akala ko I already ruined this vacation. Because of that accident baliwala pala, baliwalang nagpanggap akong napuli at nasaktan sa aksidenteng iyon. Yes, tama tulad ni Phoebe, tanging galos lamang at konting pinsala. Ang totoong natamo ni Hemira dahil sa aksidente. Naplano niya nang maayos ang nangyari. Noong mga panahon na dumadalaw siya sa isla, ay nakatuwaan niya i-train si Shadow sa mga ganong bagay, hindi naman niya akalain na magagamit pala niya ang bagay na iyon ngayon. Plinano niyang mabuti ang lahat, nakipagtulungan siya kay Rocky, para maayos ang pagbabag sa kanya at ni Phoebe, malaki ang utang na loob nito sa kanya, kaya lahat ng inuutos niya ay ginawa nito. Pagdating naman sa doktor walang hindi nababayaran ang pera, kaya nagawa din niyang palabisan na mas malala ang naging pinsala nito.
Pati ang nurse ay kasabwat din niya, ginawa niya ito upang magkaroon ng utang na loob sa kanya si Phoebe at Sebastian, na siguradong magagamit niya sa mga darating na panahon. Sa mga nakalipas na mga araw, ay nakuha niya ang atensyon ni Sebastian dahil sa pag-aakala nito na lubos siyang nahihirapan sa sitwasyon niya, at alam niya kahit hindi sabihin ni Phoebe, ay nagseselos ito, ngunit ngayon mukhang nakahanap ng paraan si Phoebe na makuha ulit ang asawa, at hindi niya papayagan iyon. Biglang nagring ang cellphone niya, si Rocky tumawag. "Hello, what you need?" Medyo inis na sabi niya. "Senyorito, mukhang hindi naniniwala si Senyorito Sebastian na aksidente ang nangyari sa inyo," seryosong sabi ni Rocky. "What?" Gulat na sabi ni Hemira, "This can't be happening, she planned it very well, walang butas na pwedeng makita." Si Tatay Goyong po siguro ang inutusan ni Senyorito Sebastian, na mag-imbestiga. Nagtatanong po kasi si Tatay Goyong sa ilang mga kasama ko, kung bukod sa inyo ay meron pa bang sumasakay kay Shadow, paliwanag ni Rocky kay Hemira. "This can't be happen, hindi pwedeng malaman nila Sebastian na sinadya ang lahat, lalo pa ngayon na nakukuha ko na ulit ang atensyon niya, hindi pwede ito, tiyak na magagalit ng sobra si Sebastian sa kanya, kapag nalaman nito na hindi aksidente ang nangyari, kapag nagkataon lahat ng plano niya, ay mababaliwala lang, nakaisip na pa naman siya ng hihilingin kay Sebastian. Senyorita, natatakot po ako, kapag nagkataon mawawalan po ako ng trabaho, kilala ko po si Senyorito Sebastian na magalit, baka hindi lang trabaho ang mawala sa akin. May anak po ako, Senyorita. Takot na takot si Rocky. Ang isla na ang naging tahanan nila ng pamilya niya, kapag nawalan siya ng trabaho, tiyak din na papalayasin sila sa isla, at wala siyang alam na pupuntahan kung sakaling mapalayas sila. Don't panic, hindi ka mawawalan ng trabaho. I will find a way para malihis ang atensyon nila dito, just act normal in front of Goyong and Sebastian, hindi siya ganun kasama para hayaan na mawalan ng trabaho si Rocky, and tama si Rocky, iba magalit ang isang Sebastian Davis, hindi mo gugustuhin galitin ang isang leon. I need to do the next plan, kaya naman pinutol na ni Hemira ang usapan nila ni Rocky, at hinanap ang numero na gusto niyang tawagan. "RC, I want you to get the number of Mrs. Veronica Duffield. It's time that I will talk to the person na makakatulong sa akin, na makuha ng tuluyan si Sebastian kay Phoebe." Samantala sa bahay ng mga Duffield. May di inaasahang bisita si Leonardo. "Hello Leonardo." Napaangat ng ulo si Leonardo na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo. "Valerie," gulat na sabi ni Leonardo. "Bakit parang nakakita ka ng multo?" "As far as I know, you know that I'm still alive," seryosong sabi ni Valerie. "I just didn't expect you to be here." Naka-recover na siya sa pagkakagulat, mula sa pagkakakita kay Valerie. "Alam ko, dapat noon ko pa ito ginawa ang magpakita sa inyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, I will go straight to the point, I want my daughter, my money and my life." Seryoso at galit na sabi ni Valerie, mula nang magpunta siya sa Italy. Ang alam ng ilang mga kakilala nila, ay patay na siya, hindi na rin niya nagawa pang kunin ang pera niyang namana sa mga magulang, mula nang umalis ito papuntang Italy. "I know these things will happen soon, believe it or not, I already planned to tell Phoebe all about you and her, pero hindi pa ako makagawa ng paraan, para makausap siya ng maayos. Right now she is with Sebastian grandparents." Matagal nang napagpasyahan ni Leonardo itama ang lahat ng pagkakamaling desisyon niyang nagawa, at isa na dito ang aminin sa isang anak na babae ang buong katotohanan, mula sa pagkatao nito, napipigilan lang siya ng asawa niya. Kaya hindi ito matuloy-tuloy. "Really? Why it's so hard to believe it?" Patuyang sabi niya sa kaharap. Kung anumang pagmamahal meron siya kay Leonardo, ay tila nawala ang lahat ng ito nang puwersahin siyang ihiwalay sa isa niyang anak, pawang pagkamuhi dito ang kanyang nararamdaman. "Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko, alam ko mahirap paniwalaan, pero tama si Nanay Maming, walang kinalaman si Phoebe sa lahat ng nangyari sa atin, hindi dapat siya ang magbayad sa kasalanan ng iba," malungkot na sabi ni Leonardo. "Wala akong kasalanan sa iyo Leonardo, siguro ang naging mali ko ay ang paniwalaan ka na ikaw ang ama ni Phoebe," walang emosyon na sabi ni Valerie. "Ito ang tatandaan mo Valerie, ako lang ang kikilalanin ama ni Phoebe, wala nang iba. May diin sabi ni Leonardo.
Mahal niya si Phoebe, nabulag lang siya ng galit niya kay Valerie, kaya nagawa niyang pabayaan ang nag-iisang anak na babae. At kung di ako pumayag sa gusto mo, ilalayo mo na naman sa akin si Phoebe. Not now Lorenzo and never it will be, kung dati nadala ako sa takot ko sa inyo ng magaling kong kapatid, this time I will not. I will fight for what is right for me. And that's include my daughter and my money. I will give you time to tell to your wife that I am back already. And tell her about what I want. And no matter she will disagree, I will still push what I want. Tell that to her. For now I will leave you after 2 days. I will come back to get what I want. Seryoso at galit na sabi ni Valerie kay Leonardo, handa na siya sa kahit na anong gagawin kabaliwan ng kapatid niya, hindi na siya natatakot na baka saktan nito ang anak, dahil nandyan na ang asawa nito, na nangako sa kanya na proprotektahan ang anak niya, kahit na anong mangyari. Nawala na ba yung pagmamahal mo sa akin? Biglang sabi ni Leonardo, aalis na sana si Valerie, ngunit natigilan ito sa mga sinabi ni Leonardo. Pagmamahal. Naririnig mo ba yung sarili mo, Leonardo? Asawa ka ng kapatid ko, patuyang sabi ni Valerie. Ikaw dapat ang asawa ko, ikaw ang mahal ko noon at hanggang ngayon, malungkot na sabi ni Leonardo. Hindi nawala ang pagmamahal niya kay Valerie, kahit na nagawa nitong lokohin siya na magkaanak ito sa ibang lalaki, at si Phoebe nga ang bunga, hindi kailanman nagawa ni Leonardo na mahalin ang asawa, tanging mga anak lang nila ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon ay nagsasama pa sila ng asawa. You're too late for that, Leonardo. I fight for my love to you, kahit na alam kong may sakit ng mga panahon noon si Veronica. I am willing to take the risk just for you, pero hindi. Siya ang pinili mo sa kadahilanan na may sakit siya at pinagbantaan ka ng mga magulang mo na itatakwil kanila. As a side ko, willing akong gawin ang lahat, kahit itakwil ako nila mommy at daddy, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero for what nagdesisyon ka ng puntahan kita, kaya wag mong sasabihin na mahal mo ako. Ang mahal mo lang, Leonardo, ang pangalan ng pamilya mo at ang yaman nyo, kaya wag mo akong lokohin na mahal mo ako, matigas na sabi ni Valerie. Kahit noong nalaman niyang may sakit sa puso si Veronica, ay buo pa rin ang desisyon niya na pakasalan si Leonardo, kahit pa hiniling ng mga magulang niya na umatras na lang sa kasal, ay tinutulan niya ito. Dumating pa sa point na nagalit ang mga magulang niya sa kanya, dahil sa palagay nila ay handa siyang may mangyaring masama kay Veronica, kapag hindi ito ang kinasal kay Leonardo. Noong puntahan niya sa bahay nila, Leonardo ang huli ay sinabi ni Leonardo kay Valerie na hindi na nila itutuloy ang kasal, bagkus magpapakasal si Leonardo kay Veronica. At iyon nga ang nangyari, iyon ang araw na pinakamasakit kay Valerie. Please lang, Leonardo, wag mo nang sasabihin sa akin na mahal mo ako, dahil kahit kailan ay hindi na ako maniniwala sa'yo, ituon mo na lang ang pagmamahal mo sa kapatid ko, pamatagal na itong inaasam-asam galing sa'yo, tanging ang gusto ko ngayon, ay ang kilalanin ako ni Phoebe bilang ina niya, iyon lamang at wala ng iba. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ay umalis na si Valerie. If only I can turn back the time, Valerie, I will fight our love. And our future will be changed, wala sa loob na sabi ni Leonardo. Kaso di mo na magagawa iyon, Leonardo, dahil sa ayaw at sa gusto mo kasal ka na sa akin, kaya akin ka lang. Biglang sumulpot si Veronica, na kanina pa nakikinig sa usapan ng kapatid at ng asawa. Kanina pa niya gusto umiyak, at sang-aba ng sampal ang kapatid, dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ng asawa ko. Tama nga siya, hindi siya natutunan mahalin ni Leonardo, tanging ang mga anak lamang nila ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila mag-asawa. Kanina ka pa ba dyan? Nagulat si Leonardo sa biglang pagsulpot ni Veronica, ay hindi nito pinahalata. Yes, and I heard everything. Why, Leonardo? Bakit hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Valerie sa kabila ng 30 years natin na pagsasama? Panunumbat ni Veronica sa asawa. Nanatili lamang tahimik si Leonardo, ayaw niyang sagutin ang tanong ng asawa, dahil tiyak na masasaktan ito ng husto. Why, Leonardo? Answer me. Galit at pasiga na sabi ni Veronica. Let's talk when you're calm. Leon lamang ang sinabi ni Leonardo, at iniwan niya ang asawa na nagngingit-ngit sa galit. Bumalik ka dito, Leonardo, ngayon tayo mag-uusap, bumalik ka dito. Sigaw na sabi ni Veronica.
Kumanda ka Valerie, hindi ako papayag na agawin mo ang lahat sa akin. At si Phoebe, siya lahat ang magbabayad ng mga kasalanan mo sa akin. Titiyakin ko na magdudusa ang nag-iisa mong anak. Tandaan mo yan Valerie, sabi ni Veronica sa sarili niya, hindi siya papayag na makuha lahat ng meron siya ni Valerie, titiyakin niyang hindi magiging masaya ang kapatid at anak nito. Good morning love, isang matamis na ngiti galing sa napakagwapo kong asawa. Ang sumalubong sa akin pagkagising ko. Himala mas maaga siya nagising sa akin, noong na late na kami natulog kagabi. We got the chance na muling makapasyal sa may beach ng island. Yun nga lang kaming dalawa lang, Hemira still recovering from the incident. Good morning too, balik na bati ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Anong meron at maaga kang nagising kesa sa akin? Napansin ko din na nakaligo na siya at nakabihis na ng pangalis. Did I promise you, na we will go around the island by sea? Nakangiting sabi ni Sebastian. Yes, namangha kasi ako sa ganda ng beach ng island, kaya nasabi ko sa kanya na gusto kong mag-tour around the island by boat. So we are doing it today, kaya naman I'll you to take a shower and prepare yourself. I will be downstairs to make some phone calls for Shiloh, while I wait for you. Umupo siya sa kama sa may tapat ko at pinisil niya ang ilong ko. Tayong dalawa lang. Nagpa-cute ako nang sabihin ko yun. Yes, tayong dalawa lang, hinalikan niya ulit ako nang mabilis sa labi. Bring some clothes and a swimwear. Cause I plan to swim in the afternoon. Paano sila lolo at lola? And si Hemira? Hemira is still recovering, so she can't go with us while Lolo and Lola chose to be here, para may makasama kahit papano si Hemira. Anyway, sabi naman nila how many times na naman daw nila nagawa ang gagawin natin na pamamasyal, so okay lang kahit may one na sila, kaya he kiss me again, nakakarami na ang lokong taa. Kaya bumangon ka na dyan, and prepare yourself so we can enjoy the rest of the day, because when we come back sa Manila, baka matagal pa bago natin magawa ulit ta. After he said that, tumayo na siya at nagpunta sa may pinto. I will wait for you downstairs. Matapos sabihin yun ni Sebastian ay lumabas na ito ng kwarto nila mag-asawa. Make sure na makakain ng maayos si Hemira, na abutan ni Sebastian ang lola niya, na nagbibigay ng instruction sa isang katulong nang bumaba na siya, mula sa silid nila ng asawa niya. Good morning Holmiani. Bati niya sa matanda sabay halik nito sa pisngi. Good morning Aho, where is Phoebe? Nagsabi sa kanila kagabi ang apo, na gusto nitong ipasyal ang asawa sa buong isla gamit ang yate nila. She's just preparing herself, any moment, bababa na rin po yun. Where is Lolo? Nagpunta lang sandali sa farm, para magbigay ng instruction doon, babalik din agad yun dahil hindi pa kami kumakain ng almusal, nagkape lang siya kanina bago pumunta doon. Are you sure na ayaw niyo po sumama sa amin ni Phoebe? Hindi na Aho, next time na lang. Ayaw ko namang isipin ni Hemira na hindi natin kino-consider ang kalagayan niya, kaya kayo na lang ng asawa mo. We can do this next time, kaya I want you to enjoy with your wife, nakangiting sabi ni Doña Margaret. Maya-maya lang bumaba na si Phoebe. She was beautiful on her summer dress. Lahat yata ng suotin ni Phoebe ay bagay sa kanya. Good morning Holmini. Bati ni Phoebe. Good morning Iha. You always wear beautiful Phoebe. Kahit anong suotin mo ay bumabagay sa'yo. Gusto ko nang isipin na isa kang model instead of a photographer. Masayang sabi ng matanda. Thank you po sa compliment Lola, nahihiyang sabi ni Phoebe. As always you're shy about it. Hinawakan ni Doña Margaret ang mukha ni Phoebe. You're beautiful inside and out Phoebe, you're one of a kind Iha. Kaya this grandson of mine was very blessed to have you as his wife. Oo naman po, sang-ayon ni Sebastian sa lola. I want the both of you to enjoy this day, forget everything and have fun. Cause it might be takes long time, before you will do it again. Sa mga haharapin nyo pagdating natin sa Manila, hindi na sinatinig ang mga huling sinabi ng Donya. Matapos makapagpaalam sa lola nila, ay umalis na ang dalawa upang magtungo sa kinaroroonan ng yate ng mga Davis, doon na rin plinano ni Sebastian na mag-almusal. Nang makarating sa dalampasigan, may sumalubong sa kanila na isang tauhan ng isla. Sir, the yacht was prepared already. Good. You come with us. Ikaw ang magiging kapalitan ko sa pagdadrive.
You can drive a yacht. Di makapaniwalang tanong ni Phoebe sa asawa. Surprisingly yes, nakangiting sabi ni Sebastian habang inaalalayan ng asawa paakyat ng yacht. Exciting, iyon lang ang nasabi ni Phoebe sa nalaman. I know you want to learn. So come I'll show you how. Hinela ni Sebastian ang asawa papunta sa pwesto, kung nasaan ang manibela ng yate. Hawak ni Phoebe ang manibela, at nasa likod naman niya ang asawa, upang turuan siya, hawak din nito ang manibela. Wow, this amazing! Masayang sambit ni Phoebe, napakaganda ng view na nakikita niya. I'm glad you like it love, hinalikan niya sa pisngi ang asawa. I am, masayang sabi ni Phoebe. Is that a house on the side of the mountain? May nakita kasi siyang di kalakihan na bahay sa may gilid ng bundok. The scenery was so beautiful that caught her attention. Yes, and it's ours. Imporma ni Sebastian, ours. Napaharap sa asawa si Phoebe. Yes ours. But it's not yet done. It should be a surprise, pero I didn't expect na makikita mo siya. Last month ko lang pinaumpisahan ng construction dyan, Lolo give me a gift, na pwede akong magtayo ng bahay sa kahit saan parte ng isla, since you love nature, kaya dyan ko napiling itayo. It's a little bit far from the rest of the people who live here, so we can have the privacy we need. When we will be here sa isla, plus from there you will have a very nice garden full of flowers, and plant plus may mini lake kasi dyan, so it's perfect for you. It's also have the view of the beach. Masayang sabi ni Sebastian. Kapag di sila busy mag-asawa, pwede silang magstay dito sa isla ng malayo sa ingay ng Manila. Wow! I'm speechless, thank you for that. Niyakap ni Phoebe ang asawa sa sobrang tuwa. I can't wait to see that house, excited na sabi niya. It will be soon love. Muli hinalikan ni Sebastian ang asawa, this time pinatagal na ni Phoebe ang halik ng asawa sa pamamagitan ng pagtugon sa halik nito. Lumalim ang halikan ng mag-asawa, kaya naman dinala na ni Sebastian ang asawa sa isang silid sa yate, upang angkinan ang asawa, hindi naman nag-atubili sumang-ayon si Phoebe. Matapos angkinan ni Sebastian ang asawa, ay nakatulog silang pareho, tanghali na nang magising sila, mainit na sa labas kaya naman sa deck na ng yate nagpahanda ng tanghalian si Sebastian, pansamantalang huminto muna ang yate sa lugar, kung saan di kainitan. Napagpasyahan ng mag-asawa na mag-swimming, sa oras mawalan ng bahagya ang init ng araw. Parang nagbago na ang isip ko, at wag na tayong mag-swimming, sabi ni Sebastian sa asawa, matapos makita itong suot ang swimsuit nito. And why? Takang tanong ni Phoebe, habang inaayos ang buhok, hindi sumagot ang asawa, kaya nilingon niya ito at nakitang nakatulalang nakatingin sa katawan niya. Mr. Davis ang laway mo tumutulo, pang-asar ni Phoebe sa asawa. Hindi naman sumagot si Sebastian, bagkus ay tinawid ang space sa pagitan nila ng asawa, at sabik na hinalikan ang asawa, tumugon naman si Phoebe, pero pinutol agad nito ang halikan. You turn me on love, I want to keep you here and make you scream my name over and over again, bulong ni Sebastian sa asawa, na nagdala ng kilati kay Phoebe. We just make love this morning, na dahilan kung bakit di tayo masyado nakaikot na, natatawang sabi ni Phoebe, nararamdaman na niya ang buhay na ng asawa sa kanyang tiyan. I will never can't get enough of you. Mr. Davis mamaya na yan at gusto kong makita ang side ng isla na ito, kung saan tayo huminto, kaya kumalma ka dyan, lumayo si Phoebe sa asawa, dahil alam niya kapag hinalikan ulit siya ng asawa, ay hindi na nga sila makakalabas ng kwarto. Okay Mrs. Davis. Sa ngayon ay pakakawalan kita, pero mamaya. I'll make sure na umaga ka na ulit makakatulog, mapanuksong sabi ni Sebastian. Ewan ko sayo, medyo masungit na sabi ni Phoebe sabay labas ng kwarto, upang makapag-swimming na silang mag-asawa. Sumunod naman si Sebastian sa asawa, kapwa na sila naghanda sa pagtalon sa tubig, inihinto kasi nila sa medyo malayo sa dalampasigan ng yate. Are you sure you can swim sa ganitong kalalim na tubig? Tanong ni Sebastian sa asawa, alam niya na marunong itong lumangoy, pero may kalaliman ang bahagi ng dagat na pagtatalunan nila. Don't underestimate me my dear husband, kahit maghabulan pa tayo sa tubig. I'm sure you will not catch me. May pagkapilyang sabi ni Phoebe. Hinahamon mo ba ako my dear wife? You wanna bet?
Nakangiting sabi ni Sebastian. And what is the price? Tinaasan ng isang kilay ni Phoebe ang asawa. If I win we will make love when we reach that cave in shore. And if you win you decide what you want, pilyong sabi ni Sebastian. If I'll win no make love tonight and for a week, pangaasar na sabi ni Phoebe sa asawa. Are you sure about that, na iyan ang gusto mong prize? Why Mr. Davis, inaamin mo na ba na matatalo ka? Mapangasar na sabi ni Phoebe. I'll never lose in a fight Mrs. Davis, remember that. Well this will be your first. Bring it on wife. Hindi na hinintay ni Phoebe ang pagsabi ni Sebastian na tumalon na siya sa dagat at lumangoy palayo sa yate, agad naman sumunod si Sebastian, hindi niya inasahan na tatalon agad ang asawa. Hinabol na nito ang asawa na nagmamadaling umabot sa pampang, alam ni Phoebe na malayo na ang agwat niya sa asawa niya, kaya naman huminto ito sandali, upang lingunin ang asawa, ngunit sa paglingon niya ay di niya natanuan ang asawa, hindi pa yata ito tumalon sa yate, pero maya-maya lang may naramdaman siyang humawak sa hita niya, dahilan upang mapasigaw siya. I catch you wife before you reach the shore, nakangiting sabi ni Sebastian. Ang daye mo akala ko di ka pa tumalon kaya huminto ako, kunwari mataray na sabi niya. The moment you jump, I follow you immediately at nahabol kita. Kaya talo ka, mapangasar na sabi ni Sebastian, habang hawak sa bewang ang asawa. Hindi pa tapos ang laban, bumitiw si Phoebe sa asawa at lumangoy palayo dito. Hey, wag kang madaya, hinabol ni Sebastian ang asawa malapit na ito sa pampang, pero naabutan niya pa rin ito. Tiniyakap ng mahigpit. Nahuli ulit kita, kiniliti nito ang asawa, dahilan upang magsisigaw ang asawa. Sebastian stop it, pinipilit niyang iwasan ang kamay ng asawa na kumikiliti sa kanya. You lose wife. Be prepared to scream my name in that cave. Matapos sabihin yon, binuhat ni Sebastian ang asawa. Matapos nilang marating ang pampang, walang tao sa bahagi ng isla na iyon, kabling lugar ito ng isla, kaya nasisiguro niyang walang tao dito. Dinala niya ang asawa sa kuweba malapit sa pampang, upang makuha nito ang gantimpalang na pag-usapan nila, na puno ang kuweba ng mga tinig ni Phoebe, habang inaangkin siya ng asawa doon, isang panibagong karanasan na naman para sa kanya ang nangyari. Sa buong araw na iyon ay nadama niya kung gaano siya kamahal ng asawa.